Okay, Vin. Amen. Praise the Lord. So, ito na naman po tayo sa ating weekly public Bible reading. At ang ating babasahin po ay yung Psalm 69 to 70. And I would like to invite you all po na samahan niyo ako sa sa maiksing panalangin. Now we will ask the guidance of the Holy Spirit sa ating pagbabasa that His message or His word will give us revelation. No, because it is the word of the Lord is alive, and hindi po ito kayang unawain ng ating kaisipan, at ang tanging makakapag paunawa lamang nito sa atin ay ang kanyang Santong Espiritu. Amen. Heavenly Father, our most gracious and loving God, Lord, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli po, it's another Tuesday na, Lord, babasahin namin yung salita mo, pag-aaralan po namin po, Panginoon. I pray, Father, Lord God, na, Lord, samahan mo kami, Holy Spirit. Give us your revelation, Lord, sa mga salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan po namin yung salita mo, maalala po namin, at makakuha po kami ng example, Lord, sa Psalms 69 to 70, Lord, sa gayon po, Lord, ma-apply po namin if we face such circumstances in our life, Panginoon. Lord, indeed, your word, O Lord God, is a lamp unto our feet. And your word, O Lord God, is siyang tunay po, Panginoon, na ilaw, O Lord God, ng ng amin po, Panginoong pagtahak sa mundong ito, Lord. Indeed, O Lord God, hallelujah, your word, because it is you, O Lord Jesus, Lord, is shining po, Panginoon, through our path, O Lord God. Ito ay nagsisilbing gabay, aming ilaw po, Panginoon, sa kadiliman po, Panginoon, ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa Lord God. Muli po, Panginoon, Holy Spirit, samahan mo ako. I invite sa aking pagbabasa. I praise you, Father, Lord God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So, praise God po. So, babasahin po natin yung simulan po natin is 25 November um, 2025. So, hold on a second po. Ayan. So, I believe you can see the screen now. Alright. So, ayan po. So, basahin ko po. Psalm 69. Panalangin upang tulungan. Kathari David upang awitin ng punong mga awit ayon sa tuno ng leryo. O Diyos, iligtas mo, iahon sa tubig, sa pagkalubog kong abot sa liig. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malalaking along nangangalit. Ako ay malat na sa aking pagtawag, ang lalamunan ko, damdam ko'y may sugat. Pati ang mata ko'y di na maidilat sa paghihintay ko sa iyong paglingap. Silang napupuot ng walang dahilan, higit na maraming buhok sa buhok kong taglay. Mga sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nila dapat daw ibigay sa'yo. Huwag mo ring itulot bigyang kahihiyan ang nagsisamba sa iyong pangalan. Ako ay nilait ng dahil sa'yo, napahiyang lubos sa kabiguan ko. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan. Nagpakumbaba akong nag-ayuno at ako'y hinamak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtawanan, hinamak ng lubha. Sa mga lansangay ako ang usapan, ang awit ng lasing sa aki pag-uyam. Ngunit sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Yahweh, sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin.
Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Iligtas mo ako, ako ay sagipin. Sa putik na ito tubig na malalim, sa mga kaaway ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako'y maanod o dalhin sa malalim, baka malunod. Hahantong sa libing, ako pagkatapos. Yahweh, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo ako'y lingapin, ang iyong alipi huwag mong pagkublihan. Ibsan mo ako sa bigat ng pasan. Iligtas mo ako, ako'y lapitan. Sagipin mo ako sa mga kaaway. Kinukutya ako, iyay iyong alam. Sinisirang purit nilalapastangan. Dilingid sa'yo, lahat kong kaaway. Puso ko'y durog na dahilan sa kutya, kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong awa ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Bumagsak sana sila at masira habang nagdiriwang sila't naghahanda. Bulagin mo sila't nang di makakita. Papanghinain mo ang katawan nila. Ibuhos ang iyong galit sa kanila. Hayaan mong ito'y kanilang madama. Mga kampo nila sana'y iwanan at walang matira na isamang buhay. Ang mga nagtamo ng iyong parusa, nilalait-lait, inuusig nila, pinag-uusapan sa tuwi-tuwi na ang sinugatan mo't hirap sa dusa. Itala mo lahat ng kanilang sala. Sa mga ligtas, huwag silang isama. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo ako at iligtas. Puriting aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Sa ganitong diwa ikay nalulugod, higit sa haing turong ihahandog, higit pa sa ito nitong mga dukha, sila ay sasamba sa na bilanggo'y di malilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroroong nilikha. Ang lungsod ng Zion, kanyang ililigtas, bayang nasa huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos at dooy titira. Purihin ang Panginoon. So, tuloy po tayo sa Psalm 70. These are just 5 verses. Praise the Lord. So, panalangin upang tulungan ng Diyos. Kathani David. Iligtas mo ako ngayon, Yahweh. Ako'y iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, nang di mapahamak. Mga taong nagtangkang kumitil sa aking buhay, bayaan mong mga litot mag-ani ng kabiguan. Iyon namang natutuwa sa taglay kong kahirapan, bayaan mong mapahiya at magapi ng kalaban. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya, sa kanilang pagkatalo, bayaan ding mapahiya. Ang lahat ng lumapit sa iyo ay magkatuwa, gayon din ang nagmamahal sa pagtubos mong ginagawa. At sabihin lagi nila, O Diyos, ikaw ay dakila. Hallelujah. Lubos akong naghihirap, tunay na nanghihina. Lumapit ka na sana agad. O Diyos, sana'y lumapit ka, o aking tagapagligtas. Katulong ko sa tuwina, huwag mo akong paghihintayin, O Yahweh, sana'y mahabag ka. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Sige po, isa-isahin po natin yung ano po, yung Psalm 69. So, una po sinabi, sabi po dyan, no, O Diyos, iligtas mo ako iahon sa tubig, sa paglubog kong abot sa liig. Lumulubog akong sa burak at putik, at sa malaking along nangangalit. Ako ay malat sa aking pagtawag, ang lalamunan ko, damdam ko'y may sugat, pati ang mata ko'y di na maidilat, sa paghihintay ko sa iyong paglingap. Tuloy ko po hanggang verse 4 lang, sabi doon.
Silang napupuot ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. So kung mapapansin po natin dito, ang verse 1 to 3 po, dinidescribe ni King David. He's in a point of desperation, no? Sabi niya, "Hello, Sis Cherry. Welcome po. Praise God." No, na-record ko na lang, Sis Cherry, kasi mag-isa lang ako. Praise God po, Praise sis. God, Sis Nakarating Luna. ka. Opo. Oo, Sige lang hindi po, ko na Sis po Luna. nilive. Praise God po. Opo. Sige Nakahabol po. po. Sige po, sis. Opo, Sige ayan. po. So, yung verse 1 to 3 po, makikita po natin na there's a point of, nasa point of desperation si King David, no? Kung titingnan po natin, sabi niya nga, no, yung pagkalubog niya sa tubig hanggang liig na. So, ibig sabihin, he's overwhelmed already, no, sa mga, trials na, sa mga pagsubok niya, no? And he's calling on the Lord, no? So, na siya, na sobrang distress na si King David. And kung mapapansin po natin, no, lagi po itong pinapakita sa Psalms na at the point of his desperation, at the point of King David's distress, hindi po siya nagdidepende sa kanyang kalakasan, hindi po siya nakadepende sa kanyang power. He doesn't call on anyone para magpatulong. Pero ang unang-una niyang ginagawa, tumatawag siya sa Diyos. No, he's calling on the Lord. Save me, O God. No, ganun sabi niya. Kaya kasi po ang tubig, no, palubog na ako, halos maano na ako, ma-drown na ako, no? So this sets the tone for the entire psalm, no, na highlighting the intensity ng suffering ni King David, no? Pinapakita doon yung intensity ni King ng suffering niya. At pagkatapos doon, sa hindi na mabilang na mga niya, no, na mga kaaway niya, doon nga po, no, at kung makikita po natin, sinabi doon sa 4, napupuot sila ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Ibig sabihin, ang mga kalaban niya, hindi niya na mabilang. So, kumbaga, supposed to be he's afraid of his life, di po ba? Kung maisip po natin yon na ganun na karami yung kalaban natin, siguro hindi na tayo makatulog, siguro magtatago na tayo, hindi na tayo lalabas ng bahay, no? Hopeless tayo. Pero si King David, no, alam niya kung kanino siya mag-aangkor. Praise God. Hindi po nawalan ng pag-asa si King David. He still called on the Lord, no? Pero alam niyo po ba meron pong um ano po ito, messianic echoes, yung word na to silang hig, ano ang sabi niya doon, they hated me without a cause. Silang napupuot ng walang dahilan. Meron pong messianic echo ito. Mababasa po natin yan sa John 15 verse 25 kung saan po sinasabi doon. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without a cause. This is what Jesus was saying in John 15:25. Na nagagalit sila sa Panginoon ng walang kadahilanan sa Panginoong Jesus. So this verse emphasizes the hatred and persecution that Jesus and his followers would face, highlighting that such animosity is often unjustified. So, sa hindi mo malamang kadahilanan, galit sila sa Kristiyano, galit sila kay Jesus. Bakit? Hindi ang tao yan, ang kaaway yan, ang demonyo yan, nakaaway ng Diyos, na gustong pantayan or higitan ng ating Diyos, no? At pagkatapos ginagamit lang yung tao. At tayo ngayon ay nakaka-relate niyan, no? Silang napupuot ng walang dahilan. Have we heard about the persecutions in Africa? Have we heard about persecutions in China? Wala po silang ginagawa. They just worship the Lord. Sa lahat po ng religion, wala pong problema. Christianity lang ang nagkakaroon ng persecution. And even in the Old Testament, dito sa kay King David, in the Old Testament times, this has been foretold already na ang lahat ng tao sumusunod kay Kristo, we will experience tribulations. But take heart, because God, our Lord Jesus Christ, has overcome the world. Praise the Lord, no?
So, these are the prophecies talaga na ang lahat tayong mga Kristiyano, meron po talaga tayong persecution. Talaga pong mapupuot sila sa atin ng walang kadahilanan para dahil sumusunod tayo sa Panginoong Hesukristo. And what they want to do, they want us to talikuran yung faith natin. No? At hindi mo maintindihan, there are people who's asking, bakit Lord? Bakit kung kailan kita sinunod? Saka naman ako nagkaroon ng problema, saka naman ako nagkaroon ng maraming kaaway. Huwag tayong magtaka doon because it has been foretold. Amen. So kaya pero ang anong ba ang dapat maging response natin? Kaya po pala merong Psalms na nakikita natin si King David na pinipersecute na maraming kaaway. At ang ginagawa niya, tumatawag lang siya kay Lord. This is an example para sa ating mga believers then that despite and in spite of all these trials and persecutions, meron tayong hope, meron tayong help. Somebody that will vindicate us, somebody that will deliver us from this situation. At walang iba yan. Wala kang ibang tatawagin, ang Diyos lamang. Praise God for that. Amen. So, ayan. Sabi po, sabi doon, mga sinungaling na nagpaparatang ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari ko din naman ninakaw, nais nilang kunin, dapat daw ibigay. Di po ba? Ang sabi, ang hangad nila sa akin, ako ay mapatay. No, po pwedeng physical, po pwedeng spiritual. No? Gaya ni Job, no, the intention of the enemy for taking Job's sons and daughters' life, for taking all his properties, no, tinanggal lahat, nawala lahat kay Job ang kanyang mga properties. Pati yung katawan niya nagkaroon ng sakit. What's the intention? For the enemy for the enemy to prove himself na si Job tatalikod sa Panginoon kung nawala lahat sa kanya. Nawala lahat ng blessing ng Lord sa kanya. Tatalikod si Job. But the enemy was proven wrong. No? Job, no, despite nawala yung lahat ng kanyang kayamanan, no? He did not forget the blesser. Job, kahit nawala yung lahat ng kanyang mga anak, namatay lahat, hindi niya kinalimutan si Lord at sabi nga po, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. So, ayan po. At even napuno na siya ng boils, hindi pa rin tinalikuran ng Job ang Panginoon. No? Tumatawag pa rin siya sa Lord. Naghihintay pa rin siya ng deliverance ng Panginoon. So, ganyan po. Ganyan din po dito kay King David. So, ayan po, no? Ang hangad ng mga kaaway ay mapatay siya. So sinasabi natin dito, mapatay o physically and also it could be spiritually din kasi mamamatay tayo pag nahiwalay tayo sa Panginoong Hesukristo. Mamamatay tayo pag nahiwalay tayo sa katotohanan because our God is the light. No? Amen. So ayan, nice nilang kunin lahat, dapat daw ibigay. No? Ano nga ba ang gawain ng kaaway? The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Lahat ng blessing ng Lord sa'yo, tatanggalin niya lahat. No? Just to prove, just to prove Himself. But, our Lord Jesus, He came to give us life. No? And we may live it to the full. Praise the Lord. So, sabi ni King David, batid mo o Diyos, naging baliw ako, ako'y nagkasala. Di palinggit sa'yo, huwag mo pong tulutan ng dahil sa akin, nagtitiwala sa iyo hihiyain. Sabi sa 5, ang ganda lang ni King David, ginawa dito ni King David kasi he himself accepted, no? Na nagkasala siya. He himself called himself na naging baliw ako. Ibig sabihin, no? He became a fool, no? Kasi na-trap siya sa ano ng enemy, no? Sa mga patibong ng enemy. Pero inaccept niya, he humbled himself. Lord, inamin ko, nagkasala ako sa iyo. Pero sabi niya din, no, he also interceded for the people na maaring natisod sa kasalanan niya. Di po ba mga kapatid, di po ba kung sometimes, no, we are even afraid na aminin na nagkasala tayo or we are even afraid to confess na nagkasala tayo kasi baka may matisod sa atin, no? Baka kasi tayo pa ang maging reason kung bakit humiwalay sila sa Panginoon dahil nakita nila yung ginagawa natin. Kaya po napakahalaga that
we too should be the salt and light of the world. Yung sabi nga ng Lord na dapat bantayan natin yung ating paglakad at lalakad tayo na kasama ang ating Panginoon. Kasi maaring dahil sa mga ginagawa natin, hindi natin napapakita o namamagnify ang life ng Panginoon. Ang life ni Jesus sa ating buhay. Hindi natin namamagnify si Jesus sa ating buhay. Kaya pag alam ng tao na Kristiyano ka, pagkatapos iba yung nakikita nila sa buhay mo, compare dun sa ano sa itinuturo ng Panginoon, no? So kaya ang iba minsan natitisod. Pero tingnan mo ang prayer ni King David, no? Na maging prayer din pala dapat natin. Huwag mo pong tulutan ng dahil sa akin ang nagtiwala sa iyo'y mahiyain or mapahiya. Yahweh makapangyarihang Diyos ng Israel. Huwag mo ring itulot bigyang kahihiyan ang nagsisamba sa iyong pangalan. Ang sabi nga po sa ano, pero alam niyo po ba, sinabi din po sa Romans 10 verse 11, anyone who believes in the Lord Jesus, he will never be put to shame. Hinding-hindi tayo ipapahiya ng ating Panginoon. Praise God. Sabi din po sa Luke 12 verse 51 to sa ano, sabi din po yan sa ano, ay nawala yung isang note ko. Anyway, pero marami pong verses sa Bible na nangangako na talagang hinding-hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Imagine niyo, sinasabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Kung may nang-aapi sa'yo, in my name, sabi ng Lord, no, ako yung magiging vindicator mo, ako yung gaganti para sa'yo. Yan yung pangako ng ating Diyos na dapat maging confident tayo. Praise God. Sabi doon, sa verse 7 naman, ako'y nilalait ng dahil sa'yo, napapahiyang lubos sa kabiguan ko. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na di pa ako kilala ang malasakit ko sa iyong tahanan matinding matindi sa aking kalooban. Meron din po itong Messianic echo ang verse 9 pero unahin ko po yung 7. Sabi, ako'y nilalait ng dahil sa iyo napahiyang lubos sa kabiguan ko. Ano nga ba po ang sinabi sa Matthew 5:10 to 11? No, yung mga pini-persecute or yung mga nire-revile, mga pinagsasalitaan ng masama para lang sa Panginoon, no? Sa pagtayo nila sa katotohanan. And King David is standing here, right? Kasi malamang nung binasa ko po kung ano po yung setting nitong ano, kung kailan po isinulat itong Psalm 69, it was said in Bible Hub na during this time, ito po yung ano, time ni Absalom, yung pag-revolt ni Absalom, no, na si King David na palaya sa kanyang palasyo, no? So, ganyan po. Ang King David, no, wala po siyang ginawa, hindi po siya gumanti sa lahat ng pang-iinsulto, sa lahat ng mga sinasabi against him. Tahimik lang siya, he was ano, ang focus ng heart and mind ni King David ay sa Panginoon. Kasi po, this had been a curse to him dahil nagkasala siya because of Bathsheba. At hindi kinontra ni King David ang lahat ng ano na yun, ng parusa ng Panginoon. So, kumbaga kung ano yung sinabi ng Lord, nangyari, at wala pong, hindi po dinipensahan ni King David yung kanyang sarili. He humbled himself before the Lord. No? So, anya, ako ay nilait ng dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko. Pero ano ba pangako ng Lord sa Matthew 5 verse 10 to 11? No? Sabi niya, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. 11, sinabi doon, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Sabi ng Panginoon, rejoice, magsaya kayo pag ginagawa sa inyo ito. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Praise God po. So, yan po yung comfort natin. Naalala ko po talaga habang binabasa ko po to, parang na-relate ko po sa mga nababasa ko nowadays doon sa mga Kristiyano na pinipersecute po. Kung saan po na pinapatay po sila, pinupugutan ng ulo, yung iba kinukulong po, no? For no reason at all. Yun lang dahil po Kristiyano po sila. No, and naalala ko po itong pangako ng Lord, no, na sa atin, na talagang sa atin bilang Kristiyano, whether we live or we die, it is a gain, sabi ni Paul, no? For me to live is Christ and to die is a gain. Kasi po, pag nandito tayo, we live for Christ. At may reward yon. At kung mamatay man tayo para kay Christ, sabi din ng Lord Jesus, great is your reward in heaven. So, kaya nga po, no, bilang isang Kristiyano, napakaganda sa atin understanding na whether we live or we die,
As long as nandun tayo kay Jesus, hindi tayo mangangamba. We should not fear death. Yun po yung na-realize ko lately na hindi po pala dapat, nawala na pala, yun pala yung unang-unang tinanggal ng Lord sa atin. Yung fear, no? Fear for everything. When it comes to provision sa ating pangangailangan, the Lord will provide. Yun yung pangako niya. When it comes to death, the Lord, kung kasama mo siya, nangako siya na mabubuhay ka eternal. So, yun po yung unang-una pa ng tinanggal ng Panginoon sa atin. The freedom from fear. Kaya nga sabi niya po, death has no longer sting on us. Hindi nakakagat sa atin ang death. Hindi na tayo matatakot sa death. Kasi po, si Lord Jesus, He was resurrected. At kaya po yung sinasabi that we stand in victory because Jesus has already won. No? Jesus, when He died, He rose again. Praise God. At yun po yung pinaka-victory natin. Knowing and understanding that we defile death. No, if we are in Christ, no, baliwala na sa atin ang kamatayan. So, ganyan po yung ganyan po yung sigaw din, ang cry din ng mga Africans, ng mga brothers and sisters natin, no, sa mga pamilya nilang pinatay, no, nasabi nila that, no, you don't give us mercy, but pray for us. Pray for us. Bakit sila, pray for us? Bakit ganun? For them to have a strong heart and a strong mind, not to waver on their faith. Praise God. So let's dahil nalala po natin yan, so i-consider natin, i-add natin sa prayer natin yung mga kapatid natin na pinipersecute po, no, sa mga countries na hostile ngayon. Praise God. Ayan. So sa verse 9 po, zeal for your house. Sa verse 9, sinabi doon, zeal for your house will consume me. Saan po na, kung sa English po, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. So, kung maalala po natin yan, no, yun po yung time na si Jesus, no, nagalit siya dahil marami pong mga nagtitinda doon sa temple, no? Na sabi ni Lord Jesus doon, na yung ginagawa niyong ginagawa niyong pasugalan or something ang tahanan ng aking ama. Ganun ang sabi ng ni Lord Jesus. So, ayan po, John 2:17, mababasa natin niya doon. Sabi doon, John 2:17, when Jesus cleansed the temple. Yun po yung po natin. So, that's the messianic echo din. So, kung maunawaan natin, even last time sinabi natin, no, that sa Psalms of King David, no, makikita natin that there are a lot of messianic echoes or mga anong tawag mo doon? Mga representation na nangyari po doon sa kay Lord Jesus, no? Fulfillment ng prophecy, no? Amen. So, ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. It's Jesus saying that. Kung iisipin lang po natin, and po, ay, sorry. Sabi po doon, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas ng paghamak sa iyong pangalan. No? At yan po, sinabi din po yan ng Lord Jesus, kung iisipin po natin, no? He was been despised and rejected, no? Gaya ng experience ni King David. Kung titingnan po natin sa Isaiah 53:3, kung saan po na, di po ba, maalala po natin yung crucifixion ng Lord Jesus, no? Kung saan dinuraan siya, sinampal siya doon. Ang, ang lahat ng ng, tawag mo doon, yung pag-speak ng evil, no, against the Lord, ginawa po while Jesus was uh, on the time of his crucifixion, hanggang po sa nakapako na po siya sa cross, lahat ng pang-iinsulto ginawa sa Panginoon Jesus, pero tinanggap niya pong lahat yun dahil lamang sa pag-ibig niya sa Ama at sa ating lahat, no? Remember that the Lord Jesus said na wala pong pumilit sa kanya, naialay ang kanyang buhay. Kalooban niya po yun, gusto niya pong ibigay po yun para sa atin dahil mahal niya po tayo. No? So ayan po, grabe po yung ah, paghamak na naranasan ng ating Panginoong Hesus. So kumbaga, kung sinasabi dito na hinamak si King David, nagkaroon siya ng maraming distress in many verses of the Psalms, kasi there is 150 book of Psalms. In the book of Psalms may mga 150 songs, no?
At karamihan doon sulat ni King David. Maraming distress, maraming trials si King David. But most of all, no, lahat yan na-experience din ng Panginoong Hesukristo. So we could never say na pag sinabi na may maririnig tayo magsasabi sa atin na pag sasabihin natin, magpatawad nga si Jesus, so dapat magpatawad ka, tapos may sasagot sa atin. Eh, Diyos siya, kaya pwede siya magpatawad. No, hindi mo pwedeng sabihin ng ganun. Kasi si Lord Jesus, he went on earth para maging tao at naranasan niya, na-experience niya masaktan, na-experience niya yung masugatan, no? Maka-receive ng napakaraming mga masasakit na salita, and yet he humbled himself. No? Ang sabi niya pa nga po doon sa cross, Father, forgive them for they don't know what they are doing. And by that, no, sa pagsasalita niyang ganun, kung halimbawa, kung ilalagay ko yung sarili ko doon, no, grabe siguro yung sobra-sobrang pag-ibig mo. Naranasan niyo na po bang magmahal? Of course, lahat naman po tayo nagmamahal, di po ba? At tayo po, when we speak something ill to the person we love, no? Something na masama to the person we love, di po ba tayo mismo ang unang-una nasasaktan? Tayo mismo yung unang-una pong umiiyak. So how much more si Lord Jesus during that time na mahal niya tayo at ganun po yung sinasabi sa atin. Di po ba pag sinasaktan tayo, umiiyak lang tayo? Grabe kasi yung, yung nararanasan natin, isang tao, dalawang tao lang ang gumagawa sa atin yan. Lima, maybe maximum. Pero kay Lord Jesus, buong 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 tao pati buong buong mga Israel, pati yung mga Roman. So, tapos ang response ng Lord Jesus, maiyak ka. Kasi imbis na magalit siya, imbis na at least man lang makaramdam siya ng animosity or at least man lang makaramdam siya ng inis sa kanilang lahat, no? Kasi tayo, no, 'di ba? If we defend ourselves pagkatapos di pa rin sila maniniwala sa atin, di po ba nakakaramdam tayo ng inis? Pero kay Lord Jesus, ang response niya pa rin love. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Yan. Sa 11, ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtawanan, hinamak ng lubha. Sa mga lansangay ako ang usap-usapan. Ang awit ng lasing sa aking pang-uuyam. No? Ganyan ang na-experience ni King David. He was walking. Kasi napaalis siya sa kanyang kaharian. Kasi gustong i-take over ni Absalom ang kingdom. So King David was marching out of his kingdom kasama yung mga faithful na mga servants niya. At maraming tao ang nag-aabang sa kanya, dinuduroan siya at pagkatapos hinahamak siya. But he went on walking. Nakapaa pa siya. He went on walking in silence. Hindi po siya nagre-response, hindi siya basta he was walking humbly. So, sabi niya sa mga lansangay, ako ang usap-usapan at wala siyang ginawa. Ang sabi niya doon, ngunit sa ganang akin ako'y dadalangin. Wala siyang ginawa kundi ang manalangin to lift his heart on the Lord. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi nga po, naalala ko yung lagi sa Psalms din po itong sinasabi that the joy of the Lord is my strength. Kasi doon po pala tayo huhugot ng lakas. Kailangan po pala natin na ang heart natin ma-focus sa Panginoong Hesus para po hindi mapunta sa hindi tayo hindi tayo mag-focus dun sa sasabihin ng tao, hindi tayo mag-focus dun sa kakayahan natin, kundi mag-focus tayo sa Panginoon. Because if we focus on the Lord and we will have the joy in the Lord, no, sa lahat ng ginagawa natin, i-address natin sa Panginoon, sa lahat ng gagawin natin, i-dedicate natin sa Panginoon, magkakaroon po pala, kahit po pala walang pumapansin sa atin, kahit po pala walang maniniwala sa atin, gaganahan pa rin tayong gawin. Kasi po nakadedicate po siya sa Panginoon, hindi po para sa tao, hindi para sa ating sarili. So yun po pala ang nagbibigay sa atin ng lakas, ang Diyos. Ang pag-ibig natin sa Diyos at even yung joy na nanggaling sa Panginoon. No? So praise God. Ayan. Kaya kung titingnan natin si King David, no, lahat na lang ginagawa sa kanya, and yet si King David, yan, nakafocus po siya dun sa nakafocus po siya sa Panginoon. So, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Ayan po, he is standing. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Diyan po siya nagkakaroon ng hope eh. Alam niyang mahal
siya ng Diyos. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, hindi lamang kay King David, sa atin din. So, kung meron man po siyang nararanasang ganun, alam niya sa sarili niya na mahal siya ng Diyos. And eventually, at the Lord's perfect time, mawawala to. The Lord will deliver me. He will take me away from this situation. Ganyan po yung yung assurance ni King David. Knowing sa kung gaanong pagmamahal, kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. So sabi niya, iligtas mo ako ay sagipin sa putik na ito, tubig na malalim, sa mga kaaway ako ay iligtas din. Huwag mong tutulutang ako ay maanod o dalhin sa malalim at baka malunod, hahantong sa libing ako pagkatapos. Totoo yan, no? Si King David, ang anchor niya, naka-anchor siya sa Panginoon, no? Kaya ang prayer niya talaga, Lord, wag mong hahayaan, do not allow, no? Na maanod ako. Kasi kung iisipin mo na, Lord, kakapit talaga ako sa iyo, gaya ni Peter, no? Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, Lord. Sa iyo talaga ako, kasama mo talaga ako. But what happened to Peter? Kung tatayuan mo yung faith mo, kung magdidepende ka na sasabihin mo na, Lord, hindi, kahit anong mangyari, hindi na ako aalis. Kahit anong mangyari, Lord, sasama ako sa iyo. Pero hindi pala yun, eh. We are limited. Wala po tayong power over the enemy. Matitisod tayo. Mawawala tayo ng focus sa Panginoon. Kaya ang dalangin po natin is that the Lord will not allow the enemy na managumpay sa atin. The Lord will not allow the enemy na matrap tayo. Kasi si Lord po pala ang higit lalong humahawak sa atin. Tayo, kakapit tayo sa Panginoon pero makakapagbitaw tayo. Pero si Lord, hindi ka bibitawan. No, kung kumakapit ka kay Lord, higit na mas kumakapit at hinahawakan ka ng Lord ng mas malakas. No? Praise God. Kaya ang ganda ng prayer ni King David, wag mong tutulutang ako ay maanod o dalhin sa malalim baka malunod. Tama yun. Kasi if the Lord will allow, baka Lord makalimot ako sa iyo. Baka Lord malingat ako at pagkatapos Lord, mamatay na ako Lord kasi hindi na ako na-revive, hindi na ako nakabalik sa iyo. No? Ayan. Yahweh, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo ako'y lingapin. Who is asking for the Lord's love, for the Lord's grace and mercy? And our God is merciful. Sabi nga po niya no? Sabi niya po, the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi nauubos. His mercy never comes to an end. Hindi natatapos yung kanyang habag. And they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kung sa buong araw na to, akala mo ikaw na yung pinakamasamang tao at naubos mo na lahat ng pagmamahal at ng pagpapasensya ng Lord sa'yo. Ito yung ito po yung encouragement that His mercy and grace is new every morning. Nare-reset po siya gaya ng strength na binibigay niya sa atin. So, purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Hallelujah. Ayan. Ang iyong alipay huwag mong pagkublihan, ibsan mo na ako sa bigat na pasan. Iligtas mo ako ay lapitan, sagipin mo ako sa mga kaaway. Hallelujah. Kinukot siya ako, iyay iyong alam, sinisirang purit, nilalapastangan. Ayan o, sa lahat, si Lord, si Lord pa rin ang kanyang kublihan. Sabi nga po, lagi niya sinasabi na, Lord, ikaw ang aking kublihan, ikaw ang aking shield, no? Ganun lagi sabi ni King David. So, yan po yung kaya po yun yung po reason. Depende kasi kung ano yung perspective mo sa Diyos. Kaya saka mo siya lalapitan. Kung ang tingin mo kay Lord, lalapitan mo lang pagkakailangan mo ng pera. So, usually, no? Pag nasa ibang problema ka, makakalimutan mo si Lord, gagawa ka ng paraan. Pero kung gaya ni King David, kilala mo siya as your provider, as kumbaga, your safest place. Because King David is a warrior. So lahat talaga, no? Tinatawag niya sa Panginoon. Praise the Lord. So sabi niya, sagipin mo ako sa mga kaaway. Sabi niya sa 19, kinukot siya ako, iyong alam, sinisirang purit nilalapastangan. At pinapakita sa atin dito ni King David, no? In this psalm na walang linggid sa Panginoon. Lahat alam ng Diyos. Lahat nakikita ng Diyos. No? Kinukot siya ako, iyay iyong alam. Alam din ng Lord yan. Sinisirang puri, nilalapastangan. No? At later on, talagang lahat ng mga ginagawa natin, doon tayo titingnan ng ating Panginoon.
Praise God. Sabi daw, dilinggid sa'yo lahat kong kaaway. Ayan, kung may mga nagpi-persecute sa atin, nakikita ng Diyos yan. No? At si Lord ang bahala sa kanila. Huwag tayong gumanti, huwag nating iisipin yan. Basta patuloy lang tayo sa ating Panginoon. So, puso ko'y durog na dahil sakot siya, kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong awa ay nawala. Ni walang umaaliw sa buhay kong aba. Totoo po yan, no? Ang tao kasi, may limit ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pag-unawa. No? So, ang sinasabi dito ni King David, no, puso ko'y durog dahilan sa kutya, kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inaasahan kong awa ay nawala. So, he's expecting yung consolation, he's expecting yung habag, no, mercy from other people, yung mga kapamilya niya, kakilala niya, kaibigan niya, pero wala po siyang nakuha. Sometimes po, no, ganun din po tayo. If we are in so much, if we are in so much, um, um, low no sa ating sitwasyon if we are in a circumstance na talagang kailangan natin ng habag ng pangunawa no kung natisod tayo or nagkamali tayo na kailangan natin ng pangunawa or kailangan natin ng karamay sometimes no mahirapan tayong hanapin sometimes people would instead mock us sometimes we would even receive a blame no ano pa tayo sisisihin pa tayo sa mga ginawa natin no pero alalahanin po natin na gaya ni King David, meron pong Diyos na maaari nating lapitan. Meron pong Diyos na nakakaunawa sa atin. At kung tayo man po yung nagkasala, meron pong Diyos na nagpapatawad po sa atin. No? Unang-una nating lapitan ang Diyos. Because, no, sabi nga po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung may pagkakasala ka man sa iba, unahin mo muna no na ipag-pray sila or ipag-pray mo ang kapatawaran ng Panginoon, no? Nang sa gayon po, matulungan ka din ng Diyos na maka-receive ng pagpapatawad sa kapwa mo na nasaktan mo. Praise God. Ayan. So, ayan nga po sa kay King David, no? So, nakita po natin that indeed po, ang tao po, limited po yung kanyang pag-unawa, limited ang kanyang pagmamahal, limited po yung habag na kaya niyang ibigay. Pero let's not take it against them. Let's not take it against them. Kasi po, dahil nga po limited po yung tao, ganun po talaga. So, bibigyan natin ng pangunawa at kaya nga po sa Diyos tayo manghihingi ng tulong, ng kalinga. No, gaya ng ginagawa ni King David. Sa 21, sa halip ng pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason. No? Suka at ditubig ang pinainom. At meron din pong, yan, messianic echo yan, prophecy din po yan. Sinabi doon na sinabi yan sa Matthew 27:34 kung naalala niyo po no na si Lord Jesus sabi po niya sa cross, I am thirst. Di po ba? At binigyan po siya ng gall and vinegar. No? Sa John 19:28 to 29, ganyan din po. No? It was on the cross nung pinatikim nila kay Jesus yung gall and vinegar na mapait, no? Dinip nila. At ang meaning po niyan is ang meaning po niyan is, dali lang ha, ang meaning po niyan po pala is, ang tawag mo dito, ah, mockery. Ayan. Mockery po. Kumbaga, ano po yan, he's being, he's being mocked, no? Pag ganyan po pala, iniinsulto ka pag binigyan ka pala ng gall and vinegar. Ayan. So, sa 22, bumagsak sana sila at masira habang nagdiriwang sila at naghahanda. Bulagin mo sila at nang di makakita, panghinain mo ang katawan nila. Ibuhos ang iyong galit sa kanila, bayaan mong ito'y kanilang madama. Mga kampo nila sana ay iwanan at walang matira na isa mang buhay. Ang mga nagtamo ng iyong parusa, nilalait-lait, inuusig-usig nila. Pinag-uusapan sa tuwi-tuwi ang sinugatan mo at hirap sa dusa. So itong mga taong pong ito, no, na lahat po na kaaway ni King David, no, at nagbibigay ng dusa sa kanya.
po, no? So, itinataas niya sa Panginoon. Ito po yung anguish niya eh. Ito po yung, sana Lord, gawin, ito yung gawin mo sa kanila, ganyan, ganyan po. So, hindi ibig sabihin niya na dinidiktahan ni King David ang Panginoon, no? But it's because of the anguish of his heart, no? Na nakakaano siya, he's being honest. So, parang, Lord, ito yung gawin mo sa kanila. Lord, pwede po ba? Ganyan. So, mind you, mga kapatid, our God is personal. No? Our God is personal. No? Hindi po ibig sabihin na inuutusan ng Panginoon inuutusan ni King David ang Lord. But because of his anguish, and the Lord understands that. The Lord understands the expression of anguish ni King David. No? At the end of the day, si Lord pa rin ang magde-decide kung ano yung gagawin niya sa mga kaaway mo. Maybe the Lord will punish them. Maybe the Lord will forgive them. So, it's not for us to say. Pero, we lift our situation to the Lord. No? Ganon din si King David. He lifted up to the Lord. So parang ano po, parang kay Judas Iscariot, di po ba? Kung naalala niyo po, he betrayed the Lord Jesus. Di po ba betrayal din tong kay King David kasi even mga friends niya, mga kamag-anak niya, tinalikuran siya. So Judas Iscariot, isa sa mga 12 disciples ni Jesus, no? What happened to him after he betrayed the Lord Jesus? Di po ba nagpakamatay po siya? No, di po ba yung yaman, yung 30 pieces of silver na kinuha niya para lang mabetray niya at ibetray si Jesus, di po ba binalik niya din? Tinapon niya din doon sa temple. At pagkatapos po, nagpakamatay po siya. It was not Jesus na ano, hindi po si Jesus ang nagawa nun sa kanya, sarili niya po yon. So kumbaga ibig sabihin po, talagang there will be a time for all our enemies na kumbaga lahat ng ginagawa nila against us is accounted for. No? Pero si Lord po ang bahala sa kanila. The Lord will decide when and where, no? Mangyayari sa kanila. Because the Lord will vindicate us eventually. Gaya po ng Israel, di po ba? Maalala ko lang po si Jonah. Gaya po ng Israel, di po ba na they were oppressed by Nineveh, taga Nineveh. No? They were oppressed by the people of Nineveh. Talagang brutal silang mga tao. Pero what the Lord did, pinadala si Jonah doon para mag-preach, para ipag-repent sila, no? Para mag-repent sila ng kanilang kasalanan. At ayaw na ayaw gawin ni Jonah. Kasi sabi niya, Lord, you are a God who's full of mercy and full of grace. At pag sinabi mong mag-repent sila, at pag nag-repent sila, Lord, patatawarin mo sila. At maintindihan mo si Jonah kasi ang tao niya nakita niya na pinahirapan itong mga taga Nineveh. Pero wala pa rin siyang nagawa. He preached a repentance message at pagkatapos po nagrepent ang mga taga Nineveh. Pero the Lord, later on, after 150 years in the book of Nahum, na-destroy pa rin si Nineveh. So, ibig sabihin po niyan, the Lord knows when the time is right para doon sa mga tao na nag-ano sa'yo, persecute sa'yo, nag-revile sa'yo. The Lord still also gives chances for them. At pag hindi pa rin talaga sila tumigil, ayan na, si Lord nang bahala sa kanila. No? So, there is love and justice sa Panginoon. Amen. So sa 27, itala mo lahat ng kanilang sala sa mga ligtas, huwag silang isama. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. And we know that lahat ng ginagawa natin, no, dito sa mundong ito, nakasulat lahat 'yan. There's two books. No, may book kung saan naka-record ang lahat ng ginagawa natin, and the book of life na sinasabi, yun po yung mga save, nakasulat yung pangalan natin, no? Yung lahat na nagtitiwala sa Panginoon at yung lahat po na isi-save makakasama ng Panginoon later on, no? No, na ano na sa heaven, those who will receive eternal life. And there's another book kung saan naka-record ang lahat ng ginagawa natin. Yun po yung sinasabi dito ni King David. Ayan. So this was mentioned in the book of Revelation. And this is also here. Ang binabasa natin ngayon is an Old Testament. So ibig lang pong sabihin,
That Old Testament here is a prophecy at pagkatapos dun sa book of Revelation, another prophecy yan. No? And even in the book of, while Jesus, no, pumunta na po siya sa earth, binanggit din po ang mga ito. So, ayan, it's a confirmation. Ayan. 29. Naghirap ako't mahapdi ang sugat, o Diyos, ingatan mo. Ako ay iligtas. Purihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Sa ganitong diwa, ikay nalulugod, higit pa sa haing torong ihahandog, higit pa sa bakang ipagkakaloob. Anong ibig sabihin po niyan? Although King David, sabi niya, nahihirapan siya, no? Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, o Diyos, ingatan mo ako ay iligtas. Gaya din po niya, no? Parang anak, parang ama sa anak, at parang anak sa ama. Di po ba, kung ikaw ay magulang, hindi po ba nakikita mong nahihirapan ng anak mo, di ba gusto mo siyang tulungan? At di po ba pag nanghingi ng tulong sa iyo ang anak mo kahit malaki na po siya, kahit kaya niya nang tumayo sa kanyang sa kanya pong mga paa. It is our joy as parents na lumapit yung anak natin sa atin para manghingi ng tulong, para manghingi ng advice, para manghingi ng gabay. Di po ba yun yung gusto nating mga magulang? It's giving us joy, right? Ganyan din si Lord. Sabi niya sa 31, sa ganitong diwa ikay nalulugod. Higit pa sa hain torong ihandog, higit pa sa bakang ipagkaloob. Bakit? Hindi hangad ng Lord ang ating handog. Sa Kanya galing yan. Actually, hindi niya kailangan ang mga handog natin, sa Kanya galing yan. Ang gusto ng Lord sa atin, relasyon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, na itrato natin siyang ating Diyos. Lumapit ka sa Kanya pag may kailangan ka. Ang lahat ng meron ka ngayon galing sa Panginoon. Kung ano man yan, yung hawak mo ngayon at ihahandog mo sa Kanya, higit na kalulugdan niya yung puso mo na nauuhaw sa Kanya at lumalapit ka. Gaya ni King David, no? Sabi niya, Lord, wala akong may handog sa'yo. Pero ito, Lord, ang lahat ng kahirapan ko, lahat ng sugat ko, Lord, bigay ko sa'yo, iligtas mo ko. No? Lahat ng sakit ko, Lord, binibigay ko sa iyo. I offer it to you, Lord. Iligtas mo ko. It's still an offering sa mata ng Panginoon. Bakit? Puso mo yan eh. Relasyon yan eh. No? So, ayan po. Ito kasi yung mga turo na to na inihahandog, mga baka na yan, that was required in the Old Testament. But even here in the Old Testament, si King David, alam niya, kilala niya ang Diyos. Kay Lord din kasi galing ang baka eh. Hindi naman galing sa tao yan eh. Hindi naman tao ang gumawa ng baka eh. And even the sheep or even the bulls, no? Lahat ng panghandog na yan, galing din sa Diyos yan. Kaya ang alam ni King David na ang kailangan ng Lord sa atin is a humble heart. A humble heart and a contrite spirit. At mababasa din po natin yan sa Isaiah 61, na yun yung gusto ng Lord. Everything, sabi niya, heaven is my throne and earth is my footstool. Ano pa ba ang ihahandog mo sa akin? Ano pa ang ipiprepare mo sa akin? Lahat sa akin galing. Ang kailangan ko lang sa'yo is a humble heart and a contrite spirit. Ganun ang sabi ng Lord. So, 32, kung makita ito nitong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Dinirinig. That's present. Hindi yan past, hindi dirinig. Dinirinig. That's kumbaga present tense yan, ginagawa yan, ongoing. Dinirinig ng Diyos ang mga may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nakakalimutan. No? So, ibig sabihin, no, kung makita ito, kung malaman lang nito kung ang principle na to, kung naiintindihan lang to ng mga taong dukha, kung ng mga tao, tayo, dukha tayo, no, no kung naiintindihan lang to ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos, tayo dati dukha tayo kasi hindi pa natin kilala si Lord. Kasi we don't belong to the kingdom of heaven, but now we are. So hindi na tayo matatawag na dukha. So kung alam lang to ng mga tao hindi pa nakakakilala kay Lord Jesus, no? Mauunawaan nila na hindi kailangan ni Lord yung offering, hindi kailangan ni Lord ang pabunggahan. Ang gusto ng Lord yung puso mo lang, yung humble heart mo, at yung spirit mo na may relasyon sa Kanya. So sabi niya po, sasamba sila sa laki ng tuwa. Kung ganito lang pala kasimple ang kailangan ng Lord, na hindi pala maging magarbo, hindi pala kailangan maging mayaman, o hindi pala kailangan maging perfect, sasamba sana sila sa Diyos. Kaya nga po ang sabi ng Lord Jesus sa Hosea, my people,
are destroyed because of lack of knowledge. Marami pong namatay sa mga anak ng Diyos because they don't know God. They don't have the knowledge of God. So kaya po napakahalaga na dapat po manatili tayong um, maging humble sa Panginoon, magbasa ng kanyang salita, makinig ng kanyang banal na salita, no? Na hindi tayo mawalay sa kanya. Praise God. Sabi din po dito sa 33, napakaganda po. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Dinirinig. Pag may kailangan ka, tumawag ka sa Diyos, diringgin ka niya. Lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Ibig sabihin po, ang lingkod na bilanggo, ibig sabihin, if you are currently experiencing drought, if you are currently experiencing difficulties in your life, hindi ka nakalimutan ni Lord. Yes, oo, nandyan. Na-experience mo yan ngayon. Pero sabi niya, di ka niya nalilimutan. May ginagawa siya, hindi mo pa nakikita. So that's why po, even in the blessings we don't see, we give thanks to the Lord. Kung narinig niyo po yung kanta ni Don Moen, for all the blessings that I cannot see, thank you, Lord. Because that's faith. That's faith, mga kapatid. Praise God. Sa 34, ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroroong nilikha. Because our God deserves worship. He is perfect. No, He is perfect at talagang mahal na mahal niya tayo and He deserves all the worship, no? Tapos sabi niya, ang lungsod ng Sayon ay kanyang ililigtas, bayang nasa Juday muling itatatag, doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain do'y aariing tunay. And indeed here, God is faithful talaga. Sabi, the promise of God regarding Zion in the end times is a central theme in biblical prophecy. No, central, kumbaga, ito po, biblical prophecy ito, no? That talagang si Lord, nung naghiwa-hiwalay ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan, si Lord nag-promise pa rin that indeed later on I will restore you. Sabi nga po doon, it encompasses the restoration of Jerusalem and the people of Israel after periods of judgment and exile. The restoration is not only physical but also spiritual, symbolizing a renewed relationship between God and His people. So, mababasa natin yung mga prophecy din na yan apart from Psalm 69, dito sa Isaiah 2 verse 2 to 3, Jeremiah 30 verse 18, no? At sa marami pang ibang ano po, marami pang ibang books. So, in the end, magmamana nito yaong lahi nila, no? Ang yahi nila may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira, no? So, lahat, ang ire-restore ng Panginoon ng kanyang kaharian, yung Zion, no? At ang lahat mamanahin iyon ng lahat ng may pag-ibig sa Diyos. No? So, hindi, lahat po tayo may pag-ibig sa Diyos. Ako, ikaw, Sis Cherry, may pag-ibig tayo sa Diyos. At ito po yung joy natin, ito po yung hope natin that later on, we will also receive this. We will also be in His kingdom. Hallelujah. Tagapagmana ng kanyang kaharian. To God be all the glory. Hallelujah. So, this psalm concludes with confident hope in God's faithfulness and a call for all creation to praise the Lord, no? Because He is worthy to be praised. For God will save Zion and rebuild the cities of Judah, that they may dwell there and possess it. So, at bilang sa Romans 10, sinabi po doon that we are, no, grafted, no, doon sa mga Israelites kasi po naniniwala din tayo sa Panginoong Jesus, no, tayo din ay Kristiyano, tayo din therefore ay magmamana nitong kanyang kaharian. So, to God be the glory. So, sa 70, mabilisan lang, Sis Cherry. Sabi doon, ay, bago ang lahat po, Sis Cherry, baka may gusto kang sabihin? Naka-record lang to, Sis Cherry. Amen. Praise God po, Sis Luna. Actually po, no, napakalinaw po kung paano, pinapakita dito, Sis Luna, no, ini-illustrate ni King David yung parang buhay. Actually, lahat tayo nakakaranas, no, ng lahat ng naranasan ni King David, yung lalong-lalo na yung naghihinagpis ka, yung bigat na yung loob mo, yung umiiyak ka sa Panginoon dahil sa kabigatang nararamdaman mo, dahil sa problemang pinagdaraanan mo. Yung hindi mo alam kung ano nang gagawin mo. Karamihan sa atin nararanasan talaga natin yun, no? Pero si Lord andyan lang. Nagaantay lang talaga si Lord na tawagin siya.
And then napakabuti nga ng Panginoon. Sabi mo nga sis Luna kanina, no? Napakabuti ni Lord kasi hindi niya tayo binibitawan. Hindi niya tayo iniiwanan sa lahat ng circumstances sa buhay natin. Maaring tayo bilang tao ay nakakalimot sa kanya. So which is true talaga, nakakalimot tayo. Minsan hindi lang minsan, madalas ika nga na sa buhay natin na minsan nakakalimutan natin siya, no? Yung meron tayo nang galing sa kanya lahat. So, praise God kasi yung Psalm 69, no? Psalm 69, sis Luna, napakalinaw. Napakilinaw kung yung naranasan ni King David na mga kahirapan, yung mga hinagpis at the end, yung faith niya, no? Yung faith niya, yun ang nagpapatunay. Kaya napaka-importante po sa ating mga kapatid yung yun po yung palawakin natin at palalimin yung relation natin sa Panginoon. So, yun po. Amen po, praise God. So, lahat naman tayo is may problema. Uh, Kay Lord lang. Kay Lord lang. Yung kabigatan, lahat naman tayo is nakakaranas. Sabi ko nga, ako nga I was testified, no? Ako ang dami kong problema, pero mas naisip ko, yung mga blessing na to, mas madaming blessing na binibigay si Lord. And then, binibigay ko sa Kanya, ikaw na ang bahala, Lord. Kung anong gusto mong mangyari, I go with that. Yung parang ano mo talaga yung buhay mo, yung siya nang bahala, siya yung maging anchor ng buhay mo. So I pray for that every day and praise God, talagang si Lord ang bahala. Minsan hindi ko na alam ang gagawin ko, bahala ka na Lord, susunod na lang ako. Amen. Sabi ko nga, amen, praise God. Kahit sabi ko mag-isa ako dito, praise God sabi ko. Kasi meron naman mga tao na yung ako yung inaabot na para maging kaibigan nila. Then thank you Lord kasi yung mga taong ito is mabubuti. So talagang yung hindi sila yung taong magte-take advantage dahil babae ka, dahil mag-isa ka dito. So hindi naman ganun. Praise God. Sabi ko nga is talagang blessing sa kanya to eh. Siya may bigay nito. Kung nasaan man ako ngayon na lugar, saan man ang work ko ngayon. So, praise God talaga. And then, lalo na sa buhay ni Lily na gusto namin maoperahan na siya. Ayokong magbigay kung kailan. Ayokong magmadali. Ang hinihiling ko lang, pinagpipray ko lang talaga sa Panginoon, no, Sis Luna, yung darating yung perfect time na yung all is well, yung operation successful, yung okay ang lahat, pati sa expenses. Yung ayokong isipin na yung rush kasi dati ganun ako eh. So ngayon, I leave it to God. So itong 69, muling nabuksan ulit yung isip ko, yung puso ko, kung paano si King David kahit sa panahon ng kabigatan, andyan siya, andyan yung faith niya. So, praise God. All glory to God kasi lalong-lalo na no, ako ngayon sobrang busy po talaga sis Luna. Hindi ko ma-imagine minsan magbabasa ka lang sa group ng susunod mong gagawin. Wala ka ng time na mag-cellphone. Against on my way back, napakaluwang ng pag-cellphone, yung everything, yung chika-chika. Pero dito, praise God, trabaho is trabaho. So, yun. So, nung ilang days ako dito, sabi ko, ano ba naman yan? Yung nagreklamo agad ako, pero sabi ko hindi dapat gano'n, no? Kasi si Lord ang may dala sa akin dito at hindi ko pa nakikita kung ano ang pinakamagandang process niya sa akin. Kumbaga, wait lang ako, patient lang ako. So, yun. All glory to God, praise God. And then thank you Lord for everything. Salamat sa lalong-lalo na itong Bible study natin. And then my Tuesday day off. So, sabi ko, ito na yung commitment ko kay Lord na yung sa Tuesday na lang. Kasi hindi ko talaga magawang mag-cellphone doon o kahit mag-reply sabi ko. So, praise God kasi itong Tuesday. So, it's a blessing. Ika nga, Sis Duna. So, yun. And then, praise God din kasi dito sa park may free wifi. Sa room kasi wala. So, ang data ko, hindi kaya yung
yung video call sa mga bata, tsaka sa ganito hindi kaya. So, praise God, meron naman dito. So, ayun. Kay Praise buti ni God. Lord, ika nga. Amen. Amen. Amen Praise po. God, Sis Cherry. Glory to God. Don't worry about that, Sis Cherry. Si Lord talagang ano, i-arrange niya everything. Of course, no, si Lord ayaw niyang Yes. mahiwalay tayo sa Kanya. So, kumbaga, may ganyan ka man ngayon, si Lord bahalang mag-arrange niyan. Be excited. So, Amen. ganyan lang lagi kung may mga ano tayo, may mga process tayo na mahihirap, no, sa buhay natin. Mm. Ano, Lord, excited akong makita, Lord, kung paano mo ko tatanggalin dito. Kung paano mo isosolve ng problem ko, Lord. Praise God. At Amen. Amen for that. Amen, Sis Cherry. At napakahalaga din, Sis Cherry, na yung nandun ka sa fellowship ng believers, no? Kasi yun talaga ang gusto ng Lord na mag-connect tayo sa isa't isa para hindi tayo Amen. manghina, no? So glory to God, Mm. Sis Cherry, na ano kasama kita ngayon. Praise God. So sabi ko, Thank you, Lord, Lord. Sis Lord. Amen. Alam mo, Amen. sabi ko, Lord, sige Lord, basta Lord, kasi meron akong desire talaga na ituloy to Lord, kahit mag-isa lang ako, ituloy ko to Lord, i-record ko, and praise God na pagkatapos kong magbasa nandyan ka. Sa ano, glory to God. So, Amen po. nagpalakas. Actually po sabi ko, kasi naglalabat, naglilinis ako. Sabi ko, ala, anong oras na pala? Diyos ko, nung Hmm. makita ko, dali-dali akong nagbanlaw ba ng katawan ko. Teka, bababa muna ako. Sabi ko, late na ata ako. So, praise God. Praise God. Amen po. Praise God. So, amen po. So, Psalm 69 highlights yung ano po, no? Hina-highlight po sa atin yung trust natin sa Panginoon, that sovereign sa lahat ng bagay, no? Yung trust natin sa Panginoon, anumang kabigatan yan, anumang danger. Yan, no? Lalong-lalo, especially sa life natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Pangalawa po doon is yung relasyon natin sa Panginoon, no? Napakahalaga noon. Sabi nga niya doon na hindi niya kailangan hindi siya nalulugod doon sa mga handog natin, kundi sa ating pagtitiwala sa Kanya. No? Ganun ang sabi ng Lord. Doon pala siya mas nalulugod. Hindi niya tinitingnan yung kaya nating ibigay. At isa pa, naalala ko din yung doon sa sinabi niya, nawala ko si Cherry. Ang ano din, na ang mga believers tayo, gaya ni King David, makakaranas din talaga tayo ng paghihirap, makakaranas tayo ng persecution. Pero ang sabi ni Lord, take heart because I have overcome the world at napagtagumpayan niya na ito. So, dahil kasama natin siya, mapagtatagumpayan din natin. So, wag tayong panghinaan ng loob, wag tayong matakot. Even there's a lot of persecution, kung makakaranas man tayo ng persecution for for God, for our faith, for standing in the truth, for standing on what is right. Si Lord ang bahala sa atin. Praise Amen. God. Amen. So, Psalm 70 po, tuloy na natin, Sis Cherry. Ayan po. So, Okay sabi niya po. sa 70, praise the Lord. Nakikita mo po ba yung screen, Sis Che? Actually, wala sis Luna. Nagbabasa lang din ako sa, ano, Ayan, sa, sige, share ko po. ayan. Thank you. Thank you po. Ayan. So, 70. Iligtas mo ako ngayon, Yahweh. Ako ay iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, nang di mapahamak. Ay, mag-post ako kasi five verses lang pala to. So, saglit lang po. Sabi niya, same po, iligtas mo ako ngayon, Yahweh. Ako ay iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, nang di mapahamak. So, once again, he's in danger here. No? He's in danger and yet he's calling on the Lord again. So, talagang ang dependence ni King David sa Panginoon. Makikita mo yung relasyon niya. So, ang kailangan, sabi niya nga, oh, Lord, now na, iligtas mo ako, now na. So, sa mga taong nagtangkang kumitil ng kanyang buhay, bayaan mong mga litot mag-ani ng kabiguan. Iyon namang natutuwa sa taglay kong kahirapan, bayaan mong mapahiya at magapi ng kalaban. So, he asked God to turn back the shame sa lahat po ng naghahunt sa buhay niya. Sa lahat po ng merong masasamang plano sa kanya, nananalangin siya sa Panginoon, the Lord. Pwedeng sila na po, igisa mo po sila sa kanilang sariling mga mantika. Ibalik mo po sa kanila yung mga plano nila, Lord, sa buhay ko. Amen. Ganun ang sabi ni King David, no? So, ganyan po sabi ko nga kanina po, no? Ganyan po si King David, he's very expressive, no? At
he's an artist kasi. King David is, remember, a musician. So, talagang minsan no kung naisip mo to, ako po hindi ko po naisip tong ano, hindi ko po naisip ang ganitong prayer. Pero sa kay Lord pala, that's acceptable for him. No? That Lord, kung anong ginagawa niya sa akin, ibalik mo po sa kanya. Pero ganun naman talaga ang sabi ng Lord, di po ba? Kung anong ginagawa mo, babalik sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo, diyan ka i-judge. Even sa ating sa mga sinasalita natin, di po ba? Ingatan mo yung pagsasalita mo. Kasi i-judge ka base doon sa mga salitang binitawan ng bibig mo. Di po ba? And our God is just. Hindi lamang dahil, hindi lamang siya Diyos ng pag-ibig. But He is also just. Tumitingin siya at nakalista ang lahat ng ginagawa natin. Ayan. Sa verse 3, sabi doon, sila namang mga layunin ay magtawa, mangutya sa kanilang pagkatalo, bayaan mo din silang mapahiya. Ayan po, ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkatuwa. Gayon din ang nagmamahal sa pagtubos mong ginagawa at sabihin lagi nila, O Diyos, ikaw ay dakila. Napakahalaga nito na sinasabi niya, ang lahat ng lumalapit sa iyo ay, magkatuwa. Kasi po, hindi lahat ng tao lumalapit sa Panginoon. Hindi lahat ng tao, no? Hindi lahat ng tao nagtitiwala sa Diyos. Gaya sa atin dati, Sis Cherry, di po ba? Pag may kailangan tayong pera, pag kinukulang yung pera natin, agad-agad anong ginagawa natin? Nangungutang tayo. Di po ba? Pag may kulang sa pamamahay Yes, natin, sir. gagawan natin ng paraan. Di po ba? Pero hindi iyan ang gusto ng Yes. Lord. Ang gusto ng Lord, dahil alam ng Lord talagang limitado tayo, we are designed to be limited. No? Kaya ang gusto ng Lord, tawagin natin siya. Sabi nga ng Lord, Amen. ito yung invitation niya, come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. No? Amen. Ikaw ba, pag ikaw ang tao na punong-puno ka na ng kautangan at may kulang ka, nangungutang ka uli, di po ba, mas nakakapagod yun? At ang tawag ng Lord sa'yo, magtiwala ka sa akin, tawagin mo ako anak, huwag kang gumawa ng paraan, huwag kang manangan sa iyong kakayahan. Kasi eto ako anak, willing kang tulungan, nakahanda na yung itutulong ko sa iyo eh. Kinihintay na lang kitang tawagin mo ako, no? Pero ikaw gusto mo pa rin na gawin mo pa rin yung gusto mo. Yun. Kaya sabi nga po dun sa 4, ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkakatuwa. Bakit? Kasi sabi ng Lord, lahat ng tumatawag sa akin, dinirinig ko. Kanina doon no sa kaninang nabasa natin sa ano sa 33 dinirinig ng Diyos ang lahat ng may kailangan. Pag may kailangan ka, Amen. tumawag ka, diringgin ka ng Panginoon. At kung tumawag ka man kay Lord at nananatili ka pa rin sa ganyang sitwasyong nahihirapan ka, sabi ng Lord, hindi ka niya nalilimutan. May ginagawa siya, hindi mo pa nakikita, pero ginagawa niya na. Praise God. So, ayan. So, gayon din ang mga nagmamahal sa pagtubos mong ginagawa. Ibig sabihin po, ang pagtubos, pagtulong mo sa kanila, no? At sasabihin lagi nila, because they remember what the Lord did in their life. Di po ba? Ang response natin lagi, when the Lord helped us, when the Lord did something for us na na-realize natin, ay Lord, ikaw pala yung gumawa nun. Lord, thank you. Di po ba? We always give testimony of the goodness of the Lord. We always praise the Lord. Di po ba? Ang response lagi natin because of that understanding na kay Lord galing to. Yung job mo, Sis Cherry, yung job ko even, di po ba? No, we always thank the Lord for this daily, no? Even sinasama natin, ako sinasama ko po sa prayer ko sa pagkain ko kasi without my job wala akong pagkain, without my job wala akong bahay. So Lord, thank you for my job, Lord, that I'm able to have this na Yes. makatira ako sa ganitong bahay. Thank you for this job, Lord, na binigay mo na nakakabili ako ng ganitong pagkain. Dati, Lord, ganito lang pagkain namin. Dati, Lord, sardinas lang kami, puro itlog. Pero, Lord, ngayon, nakakaranas na ako ng ganito. Thank you, Lord. No? So, ay Amen. po, praise God. So, kumbaga, small or big things man yan, we always give it back to the Lord because He deserves all the worship. No? Hallelujah. Amen. Sometimes kasi yung iba sa mga maliliit na bagay, ayaw nilang ipagkatiwala kay Lord kasi kaya na nila. But remember mga kapatid, even in the smallest thing that you have, the Lord can multiply that.
Sometimes akala natin hindi natin kaya kasi may maliit lang tayong kakayanan. So takot tayong magpagamit sa Lord. Pero kung ibibigay mo yung buong puso mo at ibibigay mo yung ano mo, yung ano mo, yung willingness mo sa pagpapagamit kay Lord, kahit ganito lang yan, the Lord will multiply that. Si Lord ang bahala dyan. We serve a God who is almighty. We serve a God whose wisdom we cannot fathom. We serve a God who is so powerful. Kaya dapat po talaga na wag tayong magduda sa maliit, malaking bagay. Pagkatiwala natin si Lord, sa kay Lord, sa maliit, malaking bagay, pasalamatan natin ang Diyos. Praise the Lord. So, ayan, verse 5. Lubos ako naghihirap, tunay na nanghihina, lumapit ka sana agad, O Diyos. Sana'y lumapit ka. He's asking that, Lord, nawa, Panginoon, na yung oras ng paglapit mo, ng pagsagot mo sa akin ay ngayon na, no? Pwede ka palang mag-negotiate kay Lord. Tingnan mo yan, no? Pwede ka palang mag-negotiate talaga kay Lord. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina, huwag mo akong paghintayin, Yahweh, sana'y mahabag ka. Andun eh. Alam niya na tutulungan siya ng Panginoon. Alam niya na hindi siya pababayaan ng Lord. Pero kasi ngayon, Lord, hinang-hina na ako, Lord. Pwede, Lord, ngayon muna padatingin yung tulong mo. Pwede palang mag-negotiate kay Lord. Naalala mo po si Cherry, si Moses, no? Nung si Lord nagalit sa mga Israelita dahil gumawa po sila ng Diyos-Diyosang calf. Nasabi Oo. ng Diyos na tutunawin ko lahat ng yan. Anong sabi ng Moses? Lord, mahabag ka. Tingnan mo, for your name's sake, Lord, wag mong gagawin yan. Kasi po, ano nang sasabihin ng mga tao sa paligid ng Ehipto na pinalabas mo sila para patayin lang. Nag-negotiate si Moses and the Lord allowed it. So, ganyan po Hmm. ka-gracious ang ating Panginoon. So, wag tayong mahiya na magsabi ng Lord, sige kung ano na lang, Lord, ang sayo. No? Pwede pala na lagi ko, ano ko lang, na-remind lang ako kay si Sue na sinabi niya, you ask the impossible prayer and see how the Lord works in it. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. O, sige na. O, sige na po, Sis Cherry. Praise the Lord. So, dyan po natatapos ang ating Psalms 70. To God be the glory. We're still on the dot, kahit na late tayo. Glory to God. So, Sis Cherry, do you Amen. have any words before we close this Zoom meeting? Amen. Praise God. Praise God. All glory to God. Amen. Kay buti talaga ni Lord. Kay buti. Ang tanging maiiwan ko lamang, sis Luna, sa mga kapatid natin na don't stop believing to the Lord, and then kung ano man yung mga mabibigat na pinagdaraanan natin, we can cry out loud ika nga sa Panginoon. Sabihin natin lahat kasi si Lord, wala tayong may tatago, di po ba? Kahit ah amen. Praise God. Hallelujah. Sige, Sis Cherry. To God be all the glory. God bless you, Sis Cherry. Bye na po. See you again next Thursday. Bye.